ilalim ng tirik na araw, tuloy ang trabaho ni Manong Kartero. Dala-dala ang iba't ibang liham, kabilang ang isang espesyal na sulat para kay Arlene. Po ba nakatira si Ate Arlene? May isulat po kasi sa kanya. Ngayon lang daw muling nakatanggap ng sulat si Arlene at nang kanilang buksan ng liham, Ikaw ay nawis ko lang. Oh, dito mo. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ito na yung pangarap ko makita yung magulang ko at saka mga kapatid. Salamat po. Swerte mo sa buhay ko. abot langit ang pasasalamat niya dahil sa wakas, sinagot na ang matagal na niyang kahilingan. Si Arlene, nataranta at hindi pa rin mahimasmasan. Oh my God! Uwi ka na bukas. Oh my God! Kasama ako? Paano sila Mano? Kasama niyo po yung family niyo. Oh my God! Ay, Diyos! Kita ko na yung tatay ko at saka yung mga kapatid ko. Lahat tagal ko nakikintay doon. Maraming Ang salamat. tagal ko nang hinintay na darating sa buhay ko. Kapasalamat ka sa kanila Salamat ko. po, ate. Kaagad naming sinamahan si Arlene sa kanilang tahanan upang ibahagi sa mga anak ang magandang balita. Makikita na ninyo yung lula niyo sa Bisaya na. Masaya kasi tayo uwi. Mamaya may ticket na po. Ito na po yan ah. Gusto niya daw pong umuwi sa kanila kasi promise na po niya yung mama niya. Sakay na tayo ng plano. Gusto mo sumakay na tayo? Mamaya. Alas tayo mamaya na. Base sa aming pananaliksik, lumipat na ng tirahan ang pamilya Haon. Sa ngayoy, sa liblib at malayong purok dito sa Kalantukan, Bayawan City sa Negros Oriental na sila naninirahan. Nong! Simple pa rin ang kanilang pamumuhay. Kahit pinahina na ng edad at panahon ang katawan ni Tatay Joaquin, patuloy pa rin ang matanda sa pagtatrabaho sa bukid. Humina na rin ang pandinig ni Tatay Joaquin, ngunit umaasa kami na malinaw pa rin sa kanyang memorya ang imahe ng anak na naglayas. Tatay! Maayong udto! Maayong udto! Ang mata ko. Interviewin ka lang namo. Katuwang pa rin ni Tatay Joaquin ang asawang si Nanay Mila at anak na si Jenilyn. Kwento ng mag-asawa, tumutol daw sila sa relasyon noon ni Arlene dahil balo na ang lalaking napupusuan ng panganay. Ay, gusto. Iya gusto nga mamana siya, pero hindi siya gusto tungod may pamilya. Gayunpamay, nagmatigas daw si Arlene sa desisyon ng ama at nagpa siya nang lisanin ang kanilang bayan. Subalit ibinuon na raw nila sa limot ang lahat ng hinanakit sa anak at napalitan na ngayon ng pananabik at pag-aalala. Amon balita, halin sa to, namana siya. Mura na. Mga bata na sila. May pamilya na. Wala po kabalo o pila ka buok. Panawagan nila ngayon sa anak na sila'y buhay pa at hinahangad na siya'y muling makita. Ako lang ang ginikanan, pinsa ba'y dili ba lipay o makita iyang anak. Hindi. Unara naman. Nagkanukadong-dong naman sa ginikanan mo. Sa punghaan ginikanan mo si Kalsondre. Para lang makita ka mo. Karon. Mula
Mula sa Bayawan City, sinimulang lakbayin ng aming grupo ang mahigit 2 oras na biyahe patungong Barangay Kalandukan. Halos hindi na nga kayanin ng aming sasakyan ang mahirap na kalsada. Subalit hindi kami susuko. Tinahak namin ang matatarik na bundok at tinawid ang ilang ilog, marating lamang ang aming destinasyon. Hanggang muling pinahintulutan ng tadhana na makita ni Arlene ang kanyang pamilya. Sino? Tanging mga yapos at halik ng pananabik ang naging pasalubong ni Arlene sa mga magulang at kapatid. Tinapos ng tagpong yun ang mahigit 2 dekadang pananabik sa isa't isa. Ano nakabot? Nagsulat lang nga ako sa wish ko lang para makapaulit diri kay wagid ko to kwarta sa amon. May gani kay ginbaton sang wish ko lang nga ako nga pinangayo. Madali na masasabi niyo ang engineer. Nagpapasalamat po kami sa GMA na tinulungan yung kapatid namin na makauwi dito. Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayo matutulungan. Sinabi na rin ni Arlene ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Pasaylo ako ninyo nga naglakat ko nga galain inyo buot sa ako na nagsulat lang ako sa wish ko lang para makapauli. Wala ako kwarta. Gusto ko man kamo padalaan sang kwarta diri. Pigano gid nga akong pangabuhido. Matagal nang kinalimutan ng mag-asawa ang paglalayas ni Arlene. Sa ngayon, walang hanggang pasasalamat ang iginanti sa amin ni Tatay Joaquin dahil sa wakas, muli nilang nakapiling ang nawalay na panganay. Lipay ka? Purti kalipay. Yan na kamay mo. Ano ang ibalos namin sa inyo man? Kay iba o pigado. Purti kalipay ko ang dawhat ko ang mga Diyos. Ano ba yan man kami? Pinakilala na rin ni Arlene sa mga mahal sa buhay ang kanyang asawa at mga anak. Ibinigay rin namin sa pamilya ni Arlene ang munting tulong pinansyal. Sabi ko lang po maraming salamat sa wish ko po na natulungan ako na nakarating dito sa pinakasulok ng daigdig. Nakita ko pa yung magulang ko. Kahit ganito lang ang itsura nila. Buhay pa sila na nadatnan ko. Nakahingi ako ng sorry. Pahabol pa ang mga cellphone na ito upang hindi na mapatid pa ang kanilang komunikasyon. Patatawagan namin sila. Sa kanyang pagbabalik, muling natagpuan ni Arlene ang mga piraso ng kanyang nakaraan na tuluyang kumumpleto sa kanyang buhay. Sa wakas, nawala na ang tinik ng pag-aalala sa dibdib. Bagkus, ito'y napalitan ng iba yung ligaya at pagpaplano kung paano pa nila babawiin ang mga sandaling inagaw sa kanila ng panahon. Pero ngayon, binabalik ng panibagong pagkakataon.